Magandang gabi sa inyong lahat. Maraming salamat at nagpasya kayong magsimba ngayon. Ibig sabihin, naglaan kayo ng oras para sa Panginoon. Ito ay isang magandang tanda ng pananampalataya, tanda ng pananalig, at higit sa lahat, tanda ng pagmamahal. Kaya lahat tayo nandito ngayon sa Shrine of the Divine Word, sa dambanang ito, ay mapalad dahil sabi nga, hindi tayo magiging banal na mag-isa. Ang kabanalan natin ay sanhi na makasamahan rin natin. So hopefully, pagkatapos ng misa, hindi man tayo magiging mga anghel o mga santo, pero may konting dagdag sa kaalaman at konting dagdag rin sa kabanalan. Narinig natin ang Ebanghelyo. Kung ang mata, ang paa, ang kamay, ang sanhi ng pagkakasala, putulin. Paano, Father, kung dila? Dahil sa pagkachismosa. So, putol ng mga dila. Pipi tayong lahat ngayon. Kung literal na sundin natin ito. Simulan natin ang pagninilay ng Ebanghelyo. Simulan natin sa first reading. Sa unang pagbasa, ang Espiritu ng Diyos ay bumaba sa 70 na tao sa Israel. Sila yung mga taong pinili ni Moises at ng Diyos bilang mga propeta. 70. Then nabalitaan nila, may dalawa na hindi kasali sa 70, pero napagkalooban rin ng Espiritu ng Diyos. At narinig na lang nila si Eldad at si Medad na nagpapahayag ng salita ng Diyos. Tumakbo ang isang sugo at pumunta kay Moises. Moises, hindi pwede ito. 70 lang ang pinili. Pero bakit naging 72? Itong dalawa, hindi yan kasali sa membership. Hindi yan nakapag-subscribe. Wala silang karapatan na mag-preach or magpahayag dahil hindi sila kasama sa membership ng prophets na ito. Ang sagot ni Moises, nangamba ka ba dahil mabawasan ang aking karangalan? So, tinuwid agad ni Moises ang motivation, yung layunin ng tao na yon, at tinuwid niya at sabi niya, mas gusto ko pa nga na lahat ng tao sa Israel magiging propeta. Ano ang ibig sabihin ng propeta? Sa common knowledge, ang propeta, ito yung mga tao na nanghuhula. Mahugunaw ng mundo, may artistang mamatay, may malulunod na barko na mapanood natin sa TV or sa internet. But ang mas malalim na ibig sabihin ng propeta ay ito, at damay tayong lahat. Ang propeta ay isang tao na hinirang ng Diyos upang kanyang maging, number 1, kinatawan. Siya ang magsasalita sa pamamagitan ng kanyang dila at ng kanyang pagkatao. Ipapahayag niya ang salita ng Diyos. Number 2, siya ay magiging saksi sa lahat ng gawain at galaw ng Diyos sa buhay ng Israel at buhay ng bawat isa at sa kanyang buhay. At number 3, siya ang magtuturo ng tama at mali. Bakit tayo damay? Nung tayo'y nabinyagan, isa sa ating natanggap na tungkulin at gawain bilang anak ng Diyos ay ang maging isang propeta. Ano nga ba yung maging propeta? Maging tagapagsalita sa Diyos, spokesperson, ambassador, representative, kinatawan. Number 2, ang propeta ay magiging witness sa kabutihan ng Diyos. At number 3, magtuturo ng tama at mali. Kaya kayo mga anak, kapag kayo ay pinapagalitan ng nanay dahil tayo gumawa ng mali, nagiging propeta lang si nanay. In a deeper sense, 3 ang natanggap natin sa binyag. Ang pagiging propeta, ang pagiging prophet, teacher, and king. Pagiging hari raw.
ito ay ibig sabihin ay tagapamahala, management of the church. Number 2, prophet. Ito yon, teaching ministry. Nagtuturo ng mga kaalaman tungkol sa Diyos, tama at mali, at pagsunod at pagbabalik loob sa Diyos. And number 3, ang pagiging pari. Hindi lang ako ang pari. Ako ay naordinahan na pari, pero kayong lahat na nakaupo diyan ay mga pari. In what sense, Father? To pray, to sanctify, and build the church of God. That's why when we come to the shrine, hindi kayo pumunta dito para magpa-relax. At pumunta dito para ang maganda kasi gusto ko magpakabait. Part yan ng motivation. But the first and last intention is to pray, to sanctify the people of God, to worship. May karapatan tayong magsamba sa Diyos sapagkat binigay sa Diyos sa ating pagbinyag ang karapatang makipagpanayam sa Kanya sa panalangin. So, anong ibig sabihin ng first reading? Ang ibig sabihin ng first reading, ang Espiritu ng Diyos na binigay sa 70 na tao, na binigay kay Eldad at saka kay Medad, ay siyang Espiritu na natanggap rin natin sa binyag. At hindi tayo pwedeng magsabi, ay kami lang ang mabait, kami lang ang tama, kami lang ang swerte or mapalad dahil kami ay nakarinig, nakapagsimba. May mga tao sa labas na hindi man siguro nagsisimba, pero ang buhay nila ay nagpapakita na kumikilos ang Espiritu Santo sa buhay nila. Alam natin ito. Kaya tayong nandito ngayon, mas malaki ang hamon. Bakit? Nagpipray tayo eh. Tayo yung pupunta dito para magsamba sa Diyos. Ngayon ang tanong, ang buhay ba natin ay sumasalamin ba sa ating pinapahayag na pananampalataya, sa ating pinapaniwalaang mabuti? So that was the first reading. Ang banal na Espiritu, ang Espiritu ng Diyos, ay hindi namimili. Nasa Kanyang kalayaan kung sinong gusto niyang tawagin mula sa inyo o mula sa atin, kung sino ang gagawin niyang kinatawan, tagapagturo, at magsabi ng tama at mali. Kaya huwag tayong mahiya na minsan mag-correct kung talagang dapat ituwid ang isang bagay. Nasa binyag natin yon. So that's the first reading. Responsorial Psalm. Hindi ko isa-isahin. Pero ito ay naglalarawan ano ang epekto ng Espiritu at utos ng Diyos sa buhay natin. I'll give you examples. Ang batas ng Panginoon ay batas na walang kulang. Perfect. Walang kulang. Bakit? Dahil ito ay nagdudulot ng bagong buhay. Walang batas sa mundo na magbibigay ng bagong buhay. Maaring kalusugan, pero ang bagong buhay ay galing sa utos ng Diyos. Galing sa Kaniyang Espiritu. Number 2, ang paggalang sa puon ay marapat at mabuti at matuwid na kahatulan at ang Kanyang pasya ay pantay-pantay. First reading, pantay-pantay. Lahat ng Kanyang inibig na makatanggap ng biyaya, binigyan. Nasabi na yan sa Ebanghelyo. Kapag umuulan, hindi pinipili ng ulan kung sino masama at mabuti sa atin, nababasa tayong lahat. Pagsikat ng araw, hindi namimili ang araw na ang sisikatan yung mabait lang at yung mga nasa kadiliman ang mga masasama. Ang biyaya ng Diyos ay equal and fair na kahit tayo mismo alam natin na mali tayo, alam natin na makasalanan tayo, binibigyan pa rin tayo ng sapat na pagkakataon na mapagtanto na ang Kanyang biyaya ay para sa atin, masama man tayo or hindi. Ganon kapantay-pantay ang hatol ng Diyos. Number 3, ang Panginoon sa Kanyang alipin at lingkod ay mayroong gantimpala kapag ito'y sinusunod. Napansin niyo ba sa inyong buhay, hindi naman siguro nawala ang inyong mga problema, may mga utang pa rin kayo, at kayong mga nautangan hindi pa nagbayad, sinisingil nyo pa rin, pero kapag tayo ay nakaugat sa panalangin, may kapayapaan ang buhay. Ba't kayo bumabalik dito kung hindi kayo mapayapa? Dahil meron tayong naranasan na kapayapaan sa buhay natin. Ito yon, dahil mayroong gantimpala kapag sinusunod ang utos ng Diyos.
At kapag sinusunod ang utos ng Diyos, sinusunod natin ang kanyang kalooban. At yun na rin ang pagkasi ng kanyang espiritu sa buhay natin. And last, ang kanyang lingkod ay inililigtas at mamumuhay itong ganap. Mamumuhay ng ganap. Let's now go to the second reading. Kasi connected ito lahat. Sa pangalawang pagbasa, dito si Santiago nagiging propeta. Dahil nagkawatak-watak ang pamayanan. Maraming mga tao na inaalila ang kapwa Kristiyano. At ang sabi ni Santiago, pakinggan ninyo ito. Tumangis kayo at humagulhol dahil sa mga kapighatiang darating sa inyo. Bulok na ang inyong makayamanan. Pwedeng sabihin, kapag i-apply natin to, minsan, bulok na ang ating mga puso. Bulok na ang ating mga espiritu sa kasalanan. At ang inyong ginto at pilak ay kinakalawang na. Watch. Ang pure gold at hindi yung pure gold at tindahan. Ang pure gold at pure silver, hindi yan kinakalawang. Kinakalawang lamang ang ginto at pilak kapag hindi ito puro. Kapag nahahaluan ito ng mga metal na nagiging sanhi ng kanyang kalawang, kinakalawang ito. Ang puro na ginto at puro na pilak ay hindi kinakalawang. Ang imahe na ginamit ni Santiago ay, ang inyong ginto, ang inyong pilak ay kinakalawang na. Ibig sabihin, hindi na kayo puro. Kayo ay inaalihan na ng espiritu ng mundo, espiritu ng kasakiman, espiritu ng pagiging mayabang. That is a prophecy. Meaning to say, tinutuwid ni Santiago ang mga ugali ng mga taong nanunumpa at nanampalataya na kami ay mga anak ng Diyos. Damay pa rin tayo, lalo na sa panahon natin. Mga Kristiyano tayo ngayon, tayo ay mga anak ng Diyos, pero nakikita pa rin natin ang ating mga pagkabulok ng ating mga puso, ng ating mga kaluluwa, at yung mga kayamanan natin, kinakalawang ito sapagkat hindi naman talaga ito puro. Ang tunay na kayamanan ay ang kayamanan na nasa Diyos, na hindi nabubulok at hindi kinakalawang. So, first reading, tema ng pagkapantay-pantay na pagbigay ng kalooban ng Diyos, ang kaganapan ng buhay dahil sa Espiritu ng Diyos, at ang kaguluhan sa pamayanan kapag wala ang Espiritu ng Diyos. Now, we go back to the gospel. Lord, bakit siya nagpapalayas ng espiritu, masamang espiritu, ay hindi naman natin kasama sa 12? Huwag natin siyang isali. Ang sabi ni Lord, kung sino man ang nagmamahal at sumusunod sa akin, siya rin ay panig sa atin. So ito na. Dito na ang hamon sa atin ngayong gabi. Kanino ba tayo pumapanig? Pumapanig ba tayo sa mga tao, sa mga pag-iisip na sarado, na ang inaintindi lamang ay ang mga ginto at pilak na kinakalawang? Or ang buhay na hinahangad, yung pinupuspos ng banal na Espiritu Santo? At dito papasok yung mga mas mabuti pa na mawala yung mata mong sanhi ng pakakasala, yung paa at kamay mo ng sanhi ng pakakasala. Dahil ang ibig sabihin nito, kung anuman sa buhay natin ngayon na siyang nagiging bara sa pagdaloy ng Espiritu Santo sa buhay natin, alisin natin. At maaaring masakit ito dahil maaaring ang mga bagay na bumabara sa Espiritu ng Diyos ay mga bagay na pinapahalagahan natin. Maaaring bagay, maaaring tao, maaaring mentalidad, maaaring mga bisyo, maaaring kayamanan. Kung ang pera natin ay nagbibigay sa atin ng kalusugan at pagtulong sa kapwa, well and good. Pero kung ang pera natin ay nagpapataas na ng kilay natin, nagpapahaba na ng leeg natin, at nababawasan ang pagmamahal natin, ito yon.
Mas mabuti pang mawalan ka ng pera at nagiging mabuti ka kaysa marami kang ang pera pero bruha ka. Hindi ka tatanggapin ng Diyos dahil hindi ka sumasalamin sa mga kalooban na binigay sa atin. So puno yung Sabado yung ngayong gabi mag-isip. Dahil madali lang kasi magsimba. Madali lang mag-communion. Madali lang magpikit-pikit pagkatapos tumanggap sa dila dito. At yung dila na yan na tumatanggap ng communion, yun din ang dila na naninigaw sa empleyado, naninigaw sa mga kasambahay, nagchichismis sa kapitbahay, putulin. Ganyan ka-radikal. Or else, aalay. Ang magiging panig mo, ang panig ng kadiliman at hindi ang panig ng Diyos. Kaya yung word na diabolic, dalawa yung salita sa Grego, daya at bolos. Daya is hati, bolos, throw, hagis, magulo. Kaya kapag ang isang pamilya, ang isang simbahan, ang isang institusyon, ang isang bansa ay magulo, hindi namamayani ang Espiritu ng Diyos at yun ang dapat natin ipagdasal. This could be a clue sa family ninyo. Ba't magulo ang pamilya namin, Father? Baka nga, may mga bagay na siyang dinidikitan ng kasalanan at dinidikitan ng mga masamang espiritu na ito dahil hindi pa natin nasusurrender sa Panginoon ang mga ito kasi inaalagaan natin ang mga kasalanang ito. At yun ang hamon sa gabing ito. Alisin, putulin ito, alisin sa buhay natin. Kung anuman ang labag sa kautusan ng Diyos at ni Kristo, yun ang ating aalisin sa buhay natin. And parents, teach your children to know what is right and good. And problema, may mga parents, hindi naman nagdadala ng mga anak sa mga simbahan. At magtataka tayo bakit ang mga anak ang gugulong ngayon. Kung anuman ang useless sa parents, useless din sa mga anak. Kaya sabi ko, mabuti nandito kayo ngayon para meron tayong mababaon sa gabing ito from the liturgy and from the message of God to us tonight. We are called to be prophets. We are called to be not just comfortable people, but people who keeps on reflecting, ano ba ang desisyon ko sa buhay ko? Saan ako papanid? Sa Espiritu ng Diyos o sa mga pagkahati-hati, pagkakaiba-iba at pagkakawatak-watak? Yon ang ating ipagdarasal. Lalo na sa ating pamilya, sa mga mahal sa buhay, sa ating mga pamayanan, sa ating mga trabaho, at higit sa lahat sa bansa na ito at sa mundong ito. Amen.